Dahil sa bagsik ng epekto ng lindol sa Bohol, hindi nagawang maitago ng mga residente ang takot at hinagpis sa pagtama ng kalamidad. Base sa mga nakausap ng PTV News Team, hindi nila malilimutan ang sinapit na trahedya. Para sa detalye, balita mo kami, Dina Pagibitan. Iba't ibang storya ng takot, pangamba at pag-asa ang natunghayan natin sa pag-iikot sa mga napinsalang lugar dito sa Bohol matapos tumama ang 7.2 na lindol sa probinsya. Ang simpleng pamumuhay ng pamilya Barangay Obugan, Tagubaa sa bayan ng Loon ay nauwi sa isang malagim na trahedya dulot ng pagbitak ng lupa. Dito 4 na miyembro ng pamilya ang nailibing ng buhay, kabilang na ang ama ng tahanan, ina, anak na babae at apong lalaki matapos bumigay ang kinatitirikan ng kanilang bahay. Aakalain nyo bang yung parte ng lupa na yon at yung kinatatayuan ko ngayon ay magkadikit noon kung saan kinatitirikan din ng isang tahanan ng pamilya Barase. Ngunit dahil sa 7.2 na lindol na tumama dito sa Bohol, tuluyan itong naghiwalay at nilamon ng buong buo ang kanilang bahay. Ngunit isang milagrong maituturing ang pagkakaligtas naman ng isa pang miyembro ng pamilya nang magawang hukayin ito sa pagkakabaon sa kalahati ng kanyang katawan. Malaking panghihinayang naman ang nararamdaman ni Aling Ansilma nang masira ang bahay na pinaghirapan ng may 11 taon sa ibang bansa bilang domestic helper. Magawa na lang kami ng bahay na maliit, yung bamboo house. Kasi hindi naman hindi naman repair. Samantala, luha na lamang ang naisagot sa akin ni Aling Maricel matapos alalahanin ang nangyaring paglindol. Bagamat takot ang nararamdaman ni Aling Seferina sa tuwing makakaramdam ng aftershocks, sa mga imahe ni na Mama Mary at St. Joseph ito nagdarasal. Isang milagro raw kasi ang pagkakaligtas ng may 30 taon ng mga imahe na pamana pa ng mga ninuno sa kanyang magulang. Kaya nung nakita ko ito, niyakap ko ito ng niyakap. Ko, Lord, salamat naman Mama Mary St. Joseph na hindi nyo kami pinababayaan. Ang pamangkin naman ni Aling Seferina na si Jenny V, kamanghamanghang sa kabila ng trahedya, imbis na makipaglaro, papel at lapis ang kanyang kaharap. Sa iilang mga librong nailigtas, hindi pa rin ito nawawala ng pag-asang muling makakabalik sa eskwelahan upang matuto. Namimiss na po ko ang school namin. Bilang guro, hindi naman pipiliing umalis ni Aling Mirasol sa Napo sa Loon. Bagamat wala ng tahanan na babalikan, mas kailangan daw siya ng mga bata sa lugar kahit wasak na rin ang kanilang silid-aralan. Sabi nga ng ko, pupunta na tayo sa Maynila. Sabi ko, huwag muna dahil dito ako nabubuhay. Dito ang mga bata nagtuturo ako sa kanila. So, hindi talaga pwede kung basta-basta lang ang decisions. Hindi nga biro ang naganap na paglindol. Hindi rin biro ang resulta nito. Lalong hindi biro ang kalagayan ng bawat kababayan nating naapektuhan. Ngunit hindi rin biro ang lakas ng loob, tapang at pananampalataya ng mga Pilipino? Hindi man ngayon, naniniwala ang bawat apektadong residente na babangon sila para muling magsimula ng simple at masayang buhay. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.